sa kanilang humility. Okay? In order for us to unlock the door of more grace is to allow humility, okay, to work in our lives every day. It's the only way to unlock the door of more grace. Kasi tingnan po ninyo, He gives grace to the humble. You see? It's the only way to unlock it. Matuloy tayong magpakumbaba. Patuloy tayong maging matapat sa sa pagsunod sa ating Diyos. Yan po yung humble sa Kanya. Maging matapat lang tayo. Kahit may mga pagkakataon na ikaw ay mapupuyat, mahihirapan, hindi ka pa kumakain minsan. Okay? Maging matapat ka lang. Pagsundo hatid sa mga kapatid, ano pwede mong gawin para sa Panginoon? Ano yung mga bagay na yan? Pagtawag-tawag, pag-encourage lang sa mga kapatid, ipag-pray mo siya, kahit over the phone. Kapag nakita mong wala siya rito ng Sunday, follow-upan mo siya. Those are small things, and yet, mga bagay na hindi nakikita ng maraming mga tao, pero nakikita ng Lord. Sasabihin sa ng Panginoon, this child is making sense to me. Gusto ko yung karakter niya. Are you here? Okay? Gusto ko yung karakter niya. Ay sa mga kabataan dito, meron tayong gawain every Saturday. Okay? Kamusta ang buhay ninyo? Are you doing the youth para lang ba? Kasi may barkada kami ngayon, bagong grupo. Ginagawa namin to para mag-encourage kami sa isa't isa. Sa ating Japanese group, ganun din. Sa ating mga cell group at sa ating mga SONA. Tingnan natin ang ating mga sarili ngayon. Ang magandang tanong, okay, Pastor, napaka-importante pala na maging humble ako sa Diyos. Pero paano ko i-humble ang aking sarili sa Kanya? Ganda na lang, ha? Okay. Paano ko makikita at malalaman na ako i-humble sa Panginoon? Sabi niya, ang sagot nandito sa verse 7. Sabi niya ganun, una, ang dapat mong gawin ay submit yourself to God. Okay? Submit yourself. Submit. Ang unang Then, sabi niya gano'n, kapag ka ikaw daw ay nag-submit kay Lord, ibig sabihin kapag ka ang kagustuhan mo ay inayon mo sa kagustuhan ng Diyos, o ang kagustuhan mo ay kagustuhan ng Diyos, or yung kagustuhan ng Diyos, ang ginagawa mo, diretsaan na natin. Okay? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito ang pagpapakita ng humility sa Kanya. Okay? Yan ang pagpapakita. At ang isang taong ano naman yung more grace? Ano yung more grace? Okay. Sabi niya ganon, okay? Ang isang tao daw na nagpapaka-humble sa Diyos, nagsasubmit sa Diyos, tapos nire-resist niya ngayon ang devil. Resist. Okay? Ito ang humble sa Lord. Ikaw ay nagpapakumbaba, ginagawa mo yung kalooban niya, at pangalawa, nire-resist mo si Satanas. Okay? Tinataboy mo siya. Okay? Iyan ang humble sa Panginoon. Sa buhay ba natin ito? Okay? Kamusta? Ang tanong ko, are you submitting yourself to God? I mean, yung kalooban niya ginagawa mo. Kahit walang nakakita. Meron kasi nagsasubmit sa Lord, ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon, pero hindi niya nire-resist si Satan. Hello? Okay? Hindi, sabi ng Lord, humility, okay, it comes in two. Okay? First, you submit to God, and second, you resist the devil. Okay? Pagka ginawa mo yung mga bagay na yan, okay, sabi ng ganon, ang devil, ngayon, na nire-resist mo, inaano mo na, in Jesus' name, lumayas ka! Okay? Sabi ng ganang salita ng Diyos, sabi ni Apostol Apostol Santiago, sabi niya nun, he will flee from you. Okay? Tandaan natin, hindi basta-basta mapapalaya si Satanas, yung mga demonyo sa buhay natin na yan, okay? Hindi yan lalayas kung yan ay hindi ka muna magsasubmit sa kanya. Subukan mong i-resist si Satan nang hindi ka nag-submit sa Panginoon. Tingnan mo, para ka lamang lamok na gagawin ni Satan na gano'n. Ganon, para kang lamok na
na talagang inisplat ni Satan. Wala tayong magagawa apart from God. Okay? Kaya, kung gusto mong si Satanas ay matalo sa buhay mo, kinakailangan gawin mo muna yung una. You submit first to God. Okay? Kaya sabi niya rito, kaya ang mga taong humble, they receive more grace. Why? Sapagkat yung grace na yan, yung lakas na ibibigay ng Panginoon Diyos sa iyo, para matalo mo ang lahat ng mga gawain ni Satanas sa araw-araw ng iyong buhay. Amen? Amen. You see?